Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay palisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay palisan. Loobin mo ang buhay ko'y naging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsindan. Daluyan ng walang hanggang mga pamulit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y naging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsindan. Daluyan ng walang hanggang mga pamulit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsindan. Daluyan ang walang hanggang mga pamulit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsindan. Daluyan ng walang hanggang mga pamulit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Lord, salamat po sa araw na to, salamat po sa umaga na to. Salamat po yung bibigay mo ngayong umaga na to, ano po yung sasabihin mo sa amin. Buksan po yung mga puso namin, isipan namin siya, mag-share po ngayon na araw to. Thank you, Lord. Just pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Saan man dako po kayo ng mundo, pagpalain po tayo ng Panginoon sa mga truly that we are lost without the Spirit of the Lord. At ang presensya ng Panginoon, mahirap po kung wala po sa atin. Magandang umaga po again. Nandito na po tayo sa day 22 ng ating pong Plan 40. And blessed po tayo kasi napakarami na po natin natutunan ng mga nakaraang araw tungkol sa mga bagay-bagay para makatulong po sa ating spiritual growth and makakaroon po tayo ng mas malapit po na relasyon sa ating Panginoon. Ngayong umaga po, ako po nagpapakumbaba sa ating Panginoon para po sa lesson po natin for this day. At ito po ay day 22. And pag-usapan po natin, mga kapatid, sa umaga pong ito ay tungkol po dito sa a man after God's own heart. Kapag maririnig po natin itong mga bagay na ito, itong phrase na ito, itong sentence na ito, a man after God's own heart, meron po tayong maiisip agad as Christians, as a believer. Matagal na mo natin naririnig from Sunday school, from matagal na. And maaalala po natin ng isang tao, walang iba kundi si David, di ba? So, sa umaga pong ito, kung maiisip po natin, paano ba na-consider na David as a man after God's own heart? Paano ba, maiisip natin, paano nangyari na David as a man after God's own heart? And pwede po natin consider, ano ba yung naging characteristic ni David para po siya masabi na a man's after God's own heart. In Acts po, sa Acts po, chapter 13, verse 22, kung meron po kayong mga Bible dyan sa inyong harapan, 13:22 po ng gawa. Sabi po dito sa New International Version, sabi niya, after removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I found David, son of Jesse, a man after God's own heart. He will do everything I want him to do. Pag mababasa po natin to, parang ako personally, paano ba nangyari na si David nga ay yung tao? Paano nga ba nangyari na si David na consider na a man after God's own heart? Wherein David is tao din siya tulad natin. May mga sablay na nagagawa, may mga bagay na hindi rin nagagawa na hindi rin tama. So, sabi doon, paano nga ba? But sabi doon, David life is a portrait of success. Diba? Kung makikita rin natin yung account po ni David, siya po ay portrait din ng success kasi makikita po natin from kanyang pinagbulan at saka yung kanyang mga nagawa. And also, is a portrait of failure. Meron din siyang mga bagay na isipin, normal na tao din. But the highlights, ang highlight po ng buhay po ni David, hindi po siya naging perfect, but however, meron po siyang deep desire sa ating Panginoon na una, to follow God's will. Laging susundin yung kalooban ng Diyos. Napaka-prayerful ng taong ito. And also, gagawin po niya lahat kung ano po yung naisip po ng ating Diyos. Ito po yung ilan lamang sa mga traits po ni David, kung bakit, or characteristic po ni David. And ang ilan po sa mga reason, mga kapatid, bakit siya natawag, bakit siya natawag na man after God's own heart. Kasi meron siyang absolute faith in God. Alam niyo po yung may absolute faith in God. Naalala niyo po yung sikat na sikat, or sabihin na natin napaka-viral na, sabihin nung time na yun, napaka-viral na happening or nangyari nung mga time na yun, nang madipit niya yung Philistines, yung giant, di ba? Sabi nga yung sikat na story nun sa Bible na David and Goliath. Nagkaroon siya ng absolute faith in God kasi
makikita niyo yung istorya noon, mga kapatid. Siya naman ay pinagdala lamang ng pagkain ng kanyang tatay para sa kanyang mga kapatid, ng mga utol niya na nakikidigma, and nung pinagdala siya ng cheese bread at siguro mga merienda pa, hindi niya to make the story short, walang maglumaban doon sa higanteng ito kasi napakalaki nga. And David, dahil sa kanyang absolute faith sa Panginoon, sinabi niya sa harapan sinabi niya sa harapan nung giant, na sabi niya sa 1 Samuel, nakalagay po ito sa 1 Samuel sa chapter 7:37, sabi po dito, "The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of the Philistines." Ibig sabihin, mga kapatid, kung makikita po natin yung absolute faith ng taong ito, talagang sabihin natin yung pananampalataya sa Diyos ay 100%, kasi given the chance na makikita mo yung isang parang kung ikaw ang titingin, parang hindi mo kaya. Pero dahil sa pananampalataya mo sa Diyos, dahil sa pagtitiwala mo, David knew na yung full trust niya sa Panginoon, at dahil doon sa full trust niya sa Panginoon ay pinagpala siya ng Diyos. Nagwagi siya at naibigay po niya yung victory sa mga taga-Israel. So, dahil po sa absolute faith ni David sa ating Panginoon, nagkaroon po siya ng katagumpayan. Pangalawa, nagkaroon din po siya ng absolute love sa kautusan ng ating Panginoon. Sa Psalms 119 verse 47-48, sabi dito, "For I delight in your command because I love them. I reach out for my commands which I love, that I may meditate on your decrees." Sabi dito, God granted David wisdom through daily devotion, through daily meditation and daily devotion. Ibig sabihin, mga kapatid, na nagagrant ng Panginoong Diyos yung wisdom at yung knowledge para kay David dahil sa kanyang patuloy na pagme-meditate sa kanyang mga salita. Yan yung ating devotion. Tulad po sa atin, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng karunungan at sapat na lakas para mapagtagumpayan natin ang ating mga araw-araw ng buhay sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Truly, kung labas po tayo sa Panginoon, mahihirapan po tayong mapagtagumpayan po ang buhay natin bilang mga mananampalataya. Number 3, David has a truly thankful at meron po siyang gratitude toward po sa ating Panginoon. Psalms 26 verses 6, sabi dito, "I wash my hands in innocence and go about your altar, Lord, proclaiming aloud your praise and telling all of your wonderful deeds." Ito po yung attitude ni David. Una, meron po siyang absolute faith. Pangalawa, meron po siyang absolute love sa ating Panginoon. Pangatlo, meron po siyang gratitude heart, or thankful lagi po siya sa mga binibigay sa kanya ng ating Panginoon. Number 4 po, yung truly repentant. Alam niyo naman po, sabi ko nga kanina, na meron po siyang, si David po ay a portrait of success, at meron din po siyang failure sa buhay niya. Naalala niyo po yung nangyari sa kanya noong mga panahon na siya po ay nag-ahari. Nagkaroon po siya ng pagkakasala nung panahon na yon. And sabi po doon sa Psalms 51 verse 1 and 2, "Have mercy on me," no, nag-pray siya, "O God, according to your unfailing love, according to great compassion, blot out my transgression, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin." Ito po yung mga kapatid, ito po yung mga traits and characteristic po ni David kung bakit po natawag siya or consider siya as a man after God's own heart. Una, sabi nga po dito, siya po ay nahahanda na sumunod lagi sa kalooban ng ating Panginoon. He has absolute faith, he has an absolute love for God's law, and saka siya po ay may gratitude heart. Tapos hindi lang po natatapos na i-confess yung kanyang mga kasalanan, kundi siya po ay nag-repent. Truly repentant heart. Kung mababasa po natin ang account po ni David, reading about David's life not only shows us why he has called the man after God's own heart, but also
help us see the characteristic that we should look for in ourselves as a followers of Christ who are also after God's own heart. Kung makikita po natin, mga kapatid, reflection po ito ng buhay natin ngayon. Siyempre, kung sa panahon na to, siyempre, ganoon din tayo. May mga challenges din tayo sa buhay. May mga bagay din tayong nararanasan sa ating buhay bilang mga mananampalataya. And ano man ang mga bagay na to, kailangan magkaroon tayo po ng absolute na pananampalataya sa ating Diyos upang ma-overcome po natin ang buhay natin na to. Ang tanong po dito, meron ba tayong pananampalataya? Do we have this faith? Tulad ni David na kaya niyang gapiin itong higanting ito. Do we trust in the Lord sa lahat ng pagkakataon? Do we have a sacrificial love for others? Meron ba tayong mga attitude na to na tulad niya na yung labas sa kanya na parang hindi niya kaya pero nakakaya niya dahil sa ating Panginoon? Tayo ba ay humble enough para aminin ang ating mga pagkakamali? Do we operate integrity? Do we seek forgiveness from God for our sin? Do we worship the Lord no matter what our circumstances? Mga kapatid, sa umaga pong ito, I'm so thankful dahil kasi sa mga nakaraan po ng araw, napakadami po natin matutunan about kung ano po yung mga tinuturo sa atin ng ating mga tagapagsalita. Tulad ng mga nakaraan na about holiness, about yung total obedience, at ito nakaraan yung characteristic po ng isang guide. At dito naman po mga kapatid, ito yung usapang puso. Kasi kung makikita po natin, hindi lamang po consider, talagang nagustuhan po ng Panginoon si David dahil sa kanyang attitude, dahil sa kanyang karakter. And to think, nung malaman niya to, nung sabihin ito, nung i-prophesy ito na siya ay a man after God's own heart, hindi pa siya hari. And prior to that, bago pa siya maging hari, mga kapatid, bago pa siya dumating dun sa destiny niya na maging hari, marami pa po siyang naranasan. At na-persecute pa po siya ni King Saul, 'di ba? Naalala niyo po yung experience niya kay King Saul kung paano siya hinanap at gusto yata siyang gawa ng hindi maganda. And nangyari po 'yun at hindi pa rin po nangyari yung gusto ng tao kundi natupad pa rin po yung gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. So, sabi dito, we may not face the same kind of giant like David. Hindi man parehas na David na nakatagpo or nakasalubong siya ng struggle or nakasalubong siya ng malaking problema kagaya ni David, o hindi man tayo magiging isang ruler ng isang bansa. But sabi dito, we can choose each day to seek God's heart. Kahit hindi parehas si David na nakaranas ng mga ganitong mga bagay na mga hardship sa buhay, tulad nung mga challenges niya, hindi man tayo magiging hari or ano pa man, pero kailangan pa rin natin piliin na hanapin natin ang puso ng ating Panginoon every day. Ano po? Kasi ito po yung ito po yung sabihin na natin na call natin. Na tulad ng ginagawa natin ngayon every morning, na nagsisik po tayo ng presence ng Panginoon at yung po kanyang mga pinapagawa sa atin at yung kung bakit natin ito ginagawa ay mas mainam po na naiintindihan po natin na ito po ay biyaya sa atin ng ating Panginoon. Ito mga tinuturo sa atin ng mga nakaraan natin mga speaker, ng nakaraan natin mga host, nila Ninong Rico, nila Ninong Baby sa Pilipinas, at saka ng ating po iba pa mga tagapagsalita, sila Jericho, sila Kuya Bimboy, at yung iba po natin mga kapatiran. We're so privileged and blessed kasi hindi ito nangyayari araw-araw, hindi ito nangyayari everyday, hindi ito nangyayari, kumbaga napakalaking biyaya po nito kasi somehow darating po ang time na hindi na po mangyayari ito. And we are so blessed kasi meron po tayong mga chances na ganito na binibigay ang ating Diyos na maintindihan po natin na life is a matter of madaling panahon lang. To end this, meron po akong kaibigan sa Pilipinas na sa ngayon po ay kinuha na ng ating Panginoon. At hindi pa po siya ganun sabihin natin, hindi pa siya ganun kaedad, pero naglilingkod po siya sa ating Diyos.
ito po malapit sa akin kaibigan ko na nung isang araw po ay kinuha na ni Lord at siya po ay umuwi na sa ating Panginoon. Nalulungkot pero nagiging masaya kasi natapos na yung karera niya sa buhay. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi po kumbaga ang chances po natin kaya dapat mas mainam po na everyday ma-enjoy po natin ang presence ng Panginoon, especially sa mga time na ganito na napakasarap matulog. Sa time na ganito na napakasarap ang maghiga-higa at mamaluktot, pero dahil po sa pag-ibig natin sa Diyos, dahil po sa heart natin para sa ibang mga tao, kasi hindi naman natin ito ginagawa para sa ating sarili lang. We are not doing this for ourselves. Hindi natin ginagawa ito para tayo ay tumalino, tayo ay gumaling, but we are doing this thing, this devotion, this meditation, itong study na to, hindi ito ginagawa natin para sa iba. Para makatulong tayo sa ibang mga tao in spiritual, yung sa spiritual na pamumuhay nila. Kaya naman sa oras na ito mga kapatid, sabi nga dun sa Ezekiel 22 chapter 30, naghahanap ang Diyos ng mga tao na magbibuild ng wall. Para, sabi niya, to stand in the gap before me and the half of the land. Naghahanap ang Diyos pero wala siyang makita. Kaya yung heart po ng Panginoon na gusto niya na makasumpong ng mga tao na magiging mag-stand between the gap ng sabihin natin ng kapahamakan at ng kaligtasan. And bahagi po ito ng ginagawa natin na magkakaroon po tayo ng standing in the gap para po sa mga taong ito na manindigan po tayo para sa kanila, tulad po ni David, nanindigan po siya at para sa Panginoon, at ginawa po niya yung kanyang magagawa para mag-glorify po yung Diyos. Kaya sa umaga pong ito mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi meron pong ganito mga pagkakataon na binibigay po sa atin si Lord at this early time, kasi sabi nga, kung gusto natin may paraan, kung ayaw talagang walang magagawa. Kaya kumbaga pinili natin na sa umaga pong ito, at ang iba sa atin galing pa sa trabaho, ang iba sa atin nagtatrabaho pa, like noong nakaraang araw habang nag-attend po ako nasa trabaho, pero kumbaga it's a matter of choice. It's a matter of choice ang buhay natin. Kaya sa umaga pong ito, pasalamatan po natin palagi ang ating Diyos everyday. Kasi kung titingnan po natin ang buhay natin ay mamaya nandito, mamaya wala na. So this time mga kapatid, like David, magkaroon po tayo ng absolute faith sa ating Diyos, magkaroon po tayo ng absolute love sa Kanya, at magkaroon po tayo ng repentant heart, and also magkaroon po tayo ng gratitude sa ating Diyos sa mga ginagawa niya. Kasi kung wala po si Lord sa buhay natin, kung wala po yung grace ng Panginoon sa buhay natin, mahihirapan po tayong mapagtagumpayan ng buhay nito, kasi ang tao po ay normal na may hangganan. Ang buhay po ng tao, or sabihin na natin, ang kakayanan po ng tao ay normal na meron pong hangganan. Pero kung tayo po ay nakabase sa kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoon, meron pong kagalakan, meron pong kapayapaan. At sabi nga, kung ang pag-ibig natin sa Diyos ay ito yung sabi nga, turo nga ng message nga ni Ego kahapon is, mahirap kung sa buhay natin, talagang nakailangan po natin ng totoong pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kasi kung tayo totoo magmamahal sa ating Diyos, yung pag-ibig natin sa ating Diyos, hindi na tayo mahihirapan na mapagtagumpayan ang mga problema sa ating buhay. Kasi alam natin, like David, alam natin na merong Diyos na tutulong sa atin at maggagabay sa atin sa bawat araw ng ating pamumuhay. Kaya sa umaga pong ito mga kapatid, magpasalamat tayo sa ating Diyos sa mga ganitong chances, kasi hindi ito nangyayari everyday na tayo po ay nabibiyayaan po ng salita ng Diyos at nagkakaroon po tayo ng mga fellowship na ganito sa ganitong oras. Kaya again,
salamat po sa salita ng Diyos na ibinigay po niya ngayong umaga. Tungkol po ito kay David sa kanya pong puso na andun po yung laging nahahanda na maglingkod sa Panginoon, sumunod sa Kanya at magpakumbaba everyday sa ating Panginoon upang nasa ganun ay mas maging open po yung biyaya, mas maging open po yung grace niya sa buhay ng bawat sa atin. Kaya and sa huli po mga kapatid, sabi nga po dito sa Ezekiel, ginagawa po natin ito para maging po tayong tagapamagitan doon sa mga nangangailangan na tao at ma-share po natin sa kanila yung grace at saka yung love po ng ating Panginoon. And again, maraming pong salamat sa umagang ito, sa pagkakataon at kayo, ang Diyos po ay lagi pong naririyan para sa atin upang tayo ay gabayan. And salamat po sa umagang ito, kaya tayo po ay manalangin mga kapatid. And atin pong i-appreciate po yung kabutihan po ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Let us pray. Lord, thank you for this morning. Thank you for this wonderful day na ibinigay niyo po sa amin. Maraming pong salamat aming Diyos sa pagkakataong ito sapagkat binigay niyo po kami ng ganitong chances, Panginoon, upang mabigyan kami ng inspirasyon tulad ni David, Panginoon, na kahit po siya ay hindi ganun kalakas, kahit po siya ay hindi ganun kalaki, but meron po siyang malaking pananampalataya, meron po siyang malaking believe, Panginoon, sa inyo, Lord. Kaya yung full trust niya, yung kanya pong heart na nandun po lagi na laging handa na magpakumbaba sa inyo at lagi pong handa na lumapit sa inyo in time of need, Panginoon. Kaya naman, Lord, andalain ko po, Diyos, sa amin po, tulad po namin mga mananampalataya, tulungan niyo po kami na lagi hindi po kami magkaroon ng full trust sa inyo. Magtiwala po kami sa inyo, magkaroon kami ng puso na lagi nakahanda na magpakumbaba sa inyo. Panginoon, maraming po salamat sa mga kapatid ko narito. Pagpalaan niyo po sila, ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, ano man ang kanilang ginagawa, O Diyos, ano man, nasan man sila ngayon, nasa Pilipinas, nasa ibang mga lugar, Lord, please, ako po ay nagpapakumbaba na sila po yung inyong gabayan at tulungan niyo po sila, O Diyos. Magkaroon po ng laging kalakasan mula sa inyo at lagi po niyo silang sasamahan sa mga pagkakataong sila po ay nangangailangan. Again, Lord, we're thankful for this morning. Salamat po sa oras na ito at pagpapalain niyo po ang bawat isa. Kaya na po yung mataas sa buhay namin. Lord, we thank you, we worship you. In Jesus' name, I pray, we pray. Amen. Amen. Yes, Lord. Salamat sa panibagong buhay. Ama, patuloy po akong lumalapit at nagpapakumbaba. Nawa po ay gabayan kami. Lord, I quiet myself before you sa ingay ng mundo at sa bigat ng iniisip. Bigyan kami ng pagkamaramdamin. Gusto kong marinig ang iyong mahinang boses. Kausapin ako ng banal na espiritu. Ibulong ang katotohanan sa pinakailalim na bahagi ng aking puso. Ibagay ang aking tainga upang marinig ka sa ibabaw ng aking mga takot. Above distractions, above doubt. Panginoon, tulungan mo akong makilala kung kailan ka nangunguna. Kapag inaaliw mo ako sa iyong pasensya, at di ako madala sa emosyon lang, kundi sa banayad na udyok ng Espiritu. Panginoon, isinusuko ko ang aking sariling pangunawa at tinihiling ko ang iyong karunungan at patnubay. At dalangin ko ang agarang pagsunod na ayon sa iyo, palakatin pa ang pananampalataya at magkaroon ng isang pusong sumusunod gaya ng puso ng Diyos. Salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Father, we humbly bow down before you.
It is you alone who could renew our hearts. Kaya we humbly bow down before you and ask you, O Lord, to renew each of our heart, O Lord, and with your spirit, with your grace, O Father. Thank you for kung ano ang hinihingi namin, Panginoon, sa iyo. Ito ay ibibigay mo dahil hinihingi namin ito according to your will. A heart na bago, Panginoon. Purify its heart, O Lord, by your blood, Lord Jesus. Hugasan mo ito. Let it be whiter than snow, O Lord. Thank you. In Jesus' name we pray. Yes, Lord. Panginoong Yesus, patuloy po kaming lumalapit, Panginoon. Lord, hallelujah, Jesus. Give us heart that is willing to serve you with all your might, Panginoon. Lord, katulad po ni David, Panginoon, ni David, Panginoon. Lord, hindi po siya nakatingin kung gaano kalaki yung kalaban niya, Panginoon. Hindi po siya nakatingin kung gaano karami, Panginoon, yung nakikita niya. Ayon lamang sa kanyang kakayahan, Panginoon. Pagkas siya po'y sumunod sa iyo, Panginoon. Siya po ay nanampalataya na kahit alam ng mga nakapaligid sa kanya na malabong matalo niya, Panginoon, yung kalaban niya, Panginoon. Lord, hindi siya doon naka-focus, Panginoon. Pagkas naka-focus siya, Panginoon, sa kung anong sinabi mo sa kanya, Lord. Katulad po namin, Panginoon. Lord, marami po kaming pinagdadaanan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil away from God, there is no true life, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, dahil meron kaming faith, meron kaming pananampalataya na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, may mga bagay na hindi namin kaya, pero meron kaming Diyos na katulad mo, Panginoon, na nakakaya namin, Panginoon. May mga bagay na hindi namin nagagawa, pero dahil sa iyo, Panginoon, nagagawa namin to, Panginoon. Kaya, Panginoon, the reason why kung bakit kami naririto, Panginoon, yung lakas namin, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Thank you, Father God, sa heart na binibigay mo, Panginoon, sa willingness to serve you, Panginoon, na hindi po reason yung kami po ay pagod, hindi po reason yung kami po ay maraming pinagdadaanan, Panginoon. Ang issue po dito, Panginoon, ay hanggang saan po ba kami susunod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng willingness to serve you. Ano man po ang mangyari, ano man po yung sabihin ng iba sa amin, Panginoon, hindi po kami nakapokus doon. Pagkas kami pinaka-focus kung ano po yung gusto nyong ipagawa sa amin, Panginoon. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, na kapag kasama ka po namin, Panginoon, ay walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya Lord God, maraming salamat po, Panginoon. Itinataas ka po namin, pinadakila, pinararangalan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Panginoon, sa biyayang binibigay mo sa amin at bagong buhay sa umagang ito. Panginoon, salamat sa Holy Spirit na binababa mo para amin at sa faithfulness mo, Panginoon. Salamat sa paggabay sa amin. Narito po kami, Panginoon, nagpapakumbaba. Nang sumama kami, Panginoon. Panginoon, ang bawat mga salita mo ay may sa buhay namin. Ito ay maaayon sa kagusto. Paano, Panginoon? Ay masunod namin. Panginoon, ikaw ang aming sandigan sa bawat oras sa buhay namin. Panginoon, wala kami, Panginoon, sa bawat salita mo ay buwatay. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong willing to serve you and other people and compassion
and loving all people. Ito po ang aking samag dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Matthew 5:44-45. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umusig sa inyo. Gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong mga kasalan. Panginoon, maraming salamat po sa iyong katuruan sa umaga po ito. Salamat na patuloy niyo pong kami na tinuturoan, Panginoon, kung paano po ba kami mamuhay, Panginoon, kung paano po ba kami sumunod sa inyo, Panginoon, na maayos ang aming puso, Panginoon. Lord, like David, Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na masunod sa inyo, tunay na mapagpatawad, Panginoon, hindi lang sa mga tao o Diyos na malapit sa amin, bagkus, Lord, sabi niyo nga po, Panginoon, maging sa amin namin is matuto po kami magpatawad. Matuto po kami, Lord, na sa bawat mga kapaligid sa amin. Lord, sa mga kapatiran, Lord, na nagkakasamaan ng loob, Panginoon. Kailangan ko po, Diyos, na kayo ang maghahalin, Panginoon, sa aming mga puso. Yung pag-ibig mo, yung mamahal mo, Panginoon, at yung pagpapatawad mo po, Panginoon, ay pag-ariin niyo po sa aming mga puso. Paano niyo kami, Lord, pinatawad? Nawa. Ganun din po kami, Panginoon. Kung sino man po yung mga magkakasala sa amin, Lord, na wala po kaming pag-aalangan na patawarin ito, Panginoon. Paulit-ulit man, Lord, mahirap man, pero ito, Lord, yung kalooban mo, ang magpatawad po kami, Panginoon. Sino tao nagkakasala sa amin, Panginoon. Lord, baguhin niyo po ang aming puso. Tulungan niyo po kami. Kahit mahirap, Lord, pero Lord, ano yung kalooban mo, Lord, kung po yung mangyari sa aming mga buhay, Panginoon. Pagkat kami yung mga lingkod, kami yung mga sinugong, Panginoon, hindi kung ano man yung kalooban mo po, Panginoon. Sundin, ano yung mga pinapagawa niyo po sa amin. At isa po ito, Panginoon, yung pagpapatawad sa mga nagkakasala po sa amin, ng mga tao nakapalibot sa amin, even sa mga pamilya namin, Panginoon, sa mga mananampalataya. Kaya Lord, we wanna thank you sa umaga po ito. At wala po kami ibang itinataas, Panginoon, wala po kami ibang pinapupurihan. Lang ikaw lang po sa umaga po ito, Lord, patuloy na ito. Sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Ama naming Diyos na makapagpahat sa lahat. Sabi po sa inyong salita, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ama, salamat, Panginoon. Salamat sa kapitan nyo na patuloy na nagiging ilaw sa aming buhay. Salamat po, Diyos. Salita mo na binabagay. We pray, Lord God, like David, Lord, bigyan nyo kami ng puso, Panginoon. Marunong magpakumbaba, Panginoon. Puso, Lord, na repentant heart, Lord God. Ang puso, Panginoon, na walang ibang hinahanap, Panginoon, kundi ang ikaw ay parangalan. Ikaw, O Diyos, ang tinatambik, Panginoon. Yung puso, Panginoon, na walang ibang hinahanap kundi ang katotohanan. Yung puso, Panginoon, na nagre-rely lang, Panginoon, sa salita mo, sa Holy Spirit, Panginoon, Lord God. Yung puso, O Diyos, na magpakumbaba. Yung puso, Panginoon, na
hinahangad ay tanging yung puso, Panginoon, na walang ibang hinahangad kundi ikaw ay ang kalooban mo, Panginoon, siyang hinahanap, Panginoon Lord God. Kaya po, Ama, maraming salamat sa salita mo. Salamat po, Diyos, sa aming mga pabighatian, Panginoon, na aming naranasan. Dahil sa tuwing aming itong naranasan, Panginoon, ay ang aming puso, Panginoon, ang siyang malapit sa inyo. Alam po namin, O Diyos, na ang puso po namin ay iyong binabago upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa inyong hari. Kaya po, Ama, dalangin po namin yung puso po namin, Panginoon, ay baguhin niyo like David, Panginoon Lord God. Salamat po. Alam ko, Panginoon, na ang lahat po ng mga inyong lingkod ay inyong binabago sa araw-araw. Kaya mas salamat sa patuloy na blessing, sa patuloy na protection, patuloy na paggabay sa Panginoon God. Na wala po kaming ibang tinataas, wala po kaming ibang dinadakilat, kundi ang pangalan mo lang. Kaya po, Ama, maraming po salamat. Ito po ang isang magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Good morning, everyone. Amen. Mga Good nanay, morning. luto na tayo. Good morning. Mga Morning. tatay, magtrabaho na kayo. Pasok ka na. Amen.